Kinakausap niyo ang Panginoon bilang tatay. Tama ba? Ganyan ba kayo mag-pray? Kinakausap niyo. Minsan nag-pray ako. Meron kasi akong pinaka-office. Nag-pray ako. Minsan, ganito. Tay, kinakausap ko siya parang ama eh. Ha? Parang ama. Kasi ganyan naman talaga. Ang sabi ng Panginoon eh, pray without ceasing, ang sabi niya. Pray is communication. You're talking to God. At huwag ho kayong maniwala na pag palagi kayong mag-pray-pray, mabubungo ng Ginoo. Ha? May mga Kristohanon nga nasa Pastor, mura-mura na nga ko nung pag-inam po, bahay ko nung mabungol ng Ginoo. Hindi rin bungol. Gusto nga ng Ginoo. Ha? Kaya nga pray without ceasing eh. Si David nga, sabi ni David, morning, noon, and evening, when I cry unto the Lord. Hindi mo kasi, ang Diyos natin, gusto niya makikipag-usap tayo sa Kanya. Yan ang karakter ng Diyos. Minsan kasi, lalo-lalo sa panahon natin, kahirap lang magsalita. Mas marami tayong time sa cellphone natin din sa Panginoon. Tama po ba? Okay lang ako salita ng Panginoon. Ha? Mas marami tayong panahon sa social media. Marami tayong buwan sa chismis. Kaya sa Panginoon. Ha? Kaya nga nagsiselos ng Panginoon sa atin. Nakalimutan natin mag-pray. Pagising sa umaga, anong muna? At nakatingin ng Diyos natin, ang anak ko, binantaya ko siya kung magtama. Binigyan ko siya ng magandang tulog. Nung magising, makalaan. Siguro mamaya bago kumain, magpapasalamat ito sa akin. Nung makita ang oras, late na. Kaya kung walang kain, mabilis. Nakakalimutan na magpasalamat ang anak ko. Ang sarap pa naman ng inanda mo pagkain para sa kanya. Para maging malusog siya. Siguro mamaya tanghali magpapasalamat siya. Yung tanghali, hindi naman pasalamat. Mamayang gabi siguro, bago matulog. Ipagod. Natulog ka agad. Ha? Bago matulog, tininan mo na yung kung sino kayo mag-text. Tinatanong ko ngayon si James, nakatulog ka ba? Kasi ang problema ko pagka mayroon akong kasama, hindi ako. Ang problema ko, yung kasama ko. Dahil ako, kahit saan ako patulogin, tulog ako. Ang problema ko sa kasama ko, bakit hindi makatulog sa akin? Maaringasa. Diba? Kasi nga ba ako natutulog, umaawit ako. Ako tulog. Hindi nga lang maintindihan kung ano kasing awit yun. Kaya lang si Brother Joseph lang yung nakalo sa akin. Yung talaga nakatis. Kasama sa satsari. Kaya siya lang kasama ko. Pero nakakatis sa akin ito. Nung una kayo magkasama yun, lumayo yan. Hindi niya matiis eh. Si Brother Joseph lang nakakatis sa akin. Kaya naman pagka sinasabi ko, bro, may lakad ako! Punako! Mga kapatid, ano mga sitwasyon ang pinagdaraanan natin?
Hindi dapat mawala ang kagalakan. Amen? Pakinggan nyo naman higit. Ang buhay yun natin dito sa lupa, maiksi lang. Tama po ba? Maiksi lang. Sino rito yung 90 years old? 80. Wala. Ay, wala ka panay. 89. Wow! Amen! Amen. Ako hindi ko alam kung makakita ko yun. 80 years old. Amen. At sa 80 years old mo na, marami ng experience sa buhay. Tama po ba? Amen. Marami kang pinagdaanan na hindi pa namin napagdaanan. Tama po ba? Oo. Kasi ako 56. 80 siya. So mayroon pa akong 34. Tama ba? 34 years old? 34 years? Or 24? 24. Yan mo. Sa 24 years na yan, na nalalabi para maging 80 ako, hindi lang kabundok na challenges ang aking pagdaraanan pa, na pinagdaraanan ni nanay. Ba? Pero sa kabila yun, kita ko sa nanay, smiling. Amen. Oo. Hindi niya alintana yung mga masasakit ng experiences na nangyari sa kanya. Ngayon yung nakaraan. Bakit? Alam niyo kasi hindi lahat ng experience maganda. Tama ba? Okay. Meron nakakaiyak. Meron namang nakakatuwa. Meron namang gusto mong magpakamatay na. Sa mga experiences. Pero sa kabila nun, anong sabi ng Philippians? Rejoice In the Lord. in the Lord Always. always. And I say again, Always pa rejoice. nakalagay. Tingnan nyo nga. Always. Always. Hindi Always. always. Alright? Always. Rejoice in the Lord always. Always. And I say, Again, rejoice. again, rejoice. Sa kabila ng kahirapan, kapigatilan, ng buhay natin bilang Kristiyano. Kung isusulat ko sa aklat ang naging karanasan ko bilang mananampalataya. Hindi lang siguro ang 4 na aklat na 200 pages ang pwede mong gawin. Ako po ay nag-aral ng aking Bible School sa Mountain View. Doon po sa amin na city. Walang kamag-anak ako doon. Isa na. Yung first semester ko, isang araw, isang taon. Naranasan mo yun? Isang araw, isang taon. At kung minsan may mga pagkakataon na ang kain ko, isang perasong kamuti lang, isang araw. Isang perasong potato, isang araw. In 4 months' time, buong 1 cent, yan ang buhay. Minsan, sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ata ako tinawag na magpastor at mag-ibig sa iyo. Nagsimula akong makpak ng mga gamit ko dahil ako ay mag-quit na sa Bible School. Hindi ata ako tinawag ng Panginoon. Babalik na lang ako sa trabaho ko. Ang ganda ng trabaho ko. Balik na lang ako. So I pack up my things. Lagay ko sa malaking bag. Nasa second floor ko doon ang aking tirahan yung pinaka-quarters ko. Pagbaba ko doon sa gate, tamang-tama. Paglabas ko sa gate, may pumaradang kotse. Nagmamadali yung driver ng kotse. Sabi niya, bro, saan ka pupunta? Walis na ako. Paalam na ako. Bakit ka pupunta? Uwi na ako. Bakit? Yata ko tinawag ang Panginoon. 4 months na ako nandito, isang araw, isang lang kain ko. Nangyayari ko dito. Yata ko wag! Sabi ng driver. Alam mo, nandun ako sa Johnny's Supermarket. Sabi niya, hinilagay ka sa isip. Naisip kita eh.
binuksan yung, anong tawag doon sa likod? Trunk. Trunk. Binuksan yung trunk. Puno ng grocery. Bili lang kita ng grocery. Bili lang kita ng bigas. Bigyan na sabi ko. Hindi ko mabuhat yung dami ng grocery. Sabi ko, maraming salamat kapatid. Nagmamadali. Basta ano mo lang yan. Binili ka na. Huwag ka na mag-quit. Sabi niya. Bumalik ko doon sa kwarto mo. Magulo lang ko sa iyo. Sabi ko, ang binili na naman. Kung kailan ko kung gusto mag-quit, saka mo pa pinakita sa akin. Marang hindi pa naranasan niya. Pero darating din sa buhay niya. Umalang yung sitwasyon. Pagka dumating yan, tandaan nyo, nandiyan ang Panginoon. Ha? Nandiyan ang Panginoon. Nakakalimutan nyo natin minsan. Isipin na kasama natin siya. Next. Last na ba ito? Okay. Ang pagpapasalamat sa Diyos sa gitna ng pinagdaraan ng kapigatian ay magbibigay ng malaking epekto sa ating patutunan. Amen? Yan o. The more you experience yung faithfulness ng Panginoon sa iyo, the more na mayroon kang patutunan sa buhay. Iisa-isahin ko sa yung experience sa Bible School ko. Grabe. Pwede isulat sa isang aklat. Sabi ko nung kaya ano ko sa church, sabi nga ng isang member, Pastor, pwede na palang maging ano yan sa mga alaala mo kayo. Diba? The reason why I survive is because of God. Because of the grace of God. Next. Ang pagpapasalamat ang epektibong paraan. Mga kapatid, ang pagpapasalamat ang epektibong paraan upang mahalin lang, upang mapalitan. Okay? Ang pagkabalisa o pagkabagabag. Mapalitan ito ng ano? Ng kapayapaan. Ang sabi ni Jesus Christ, John chapter 14, Philippians 4:6, basahin lang. Pero John chapter 14, ang sabi ni Jesus Christ, let not your heart Be troubled. Believe in you me. believe God, believe also. Tayong madali tayong mabagabag. Tama po ba? Madali lang. Tao tayo, madali tayong mabagabag. Pero alam mo, pagka iniisip mo, naniniwala ka, sumasampalataya kasama ng Diyos. Kapag dumating yung mga sitwasyon, Lord, thank you for the situation. Alam ko na nandiyan ka, kasama kita. Ipinadala mo ito. Pinadala mo ako sa sitwasyon na ito. Nilagay mo ko. Dahil meron mong plano. Alam kong tutulungan mo malampasan. Amen. Amen. There have no temptation taken you, but such as is common to man. Lahat ng pagsubok na ating daraanan, inaalaw ng Diyos yan dahil kaya natin lampasan sa pamamagitan ng biyaya niya. Walang pagsubok na hindi natin kayang lampasan sa buhay nito dahil kasama natin ng Diyos. Ang sabi ng Bible, if God be for us, Who can be who can against us? be against us? Because God is with us. And He is going to help us and even fight for us. Anong sabi ni Paul? We are what? More than conquerors through Him who loved us. Why? He always gives us the victory. Amen! 1 Corinthians chapter 15, sa verse number 57 natin yan. Thank be to God for Christ who give us the victory. We have the victory always in our lives. And we have to live victoriously as victors, not victims. Amen! Minsan tayo, may nabubuhay, parang mga biktima tayo ng pagkakataon ng mga circumstances. Wow. Higit na makapangyarihan ang Diyos natin kaysa anumang circumstance ng pagdaraanan natin. Next. Pag tayo ay nagpapasalamat, itinututok o ibinabaling natin ang ating panserong paningin sa buhay ng Diyos sa halip na sa mga circumstances or sa mga pangyayari. Naalala niyo itong story sa Matthew chapter 14? Sino yan?
Si Peter. Opo. Nakita nila si Jesus Christ lumalakad sa lupa. Tama ba? Ewan kung nabasa niyo na yan. Aba, Tubig. natakot. Ang sabi nila, multo. Natakot sila ng multo. Sabi ni Jesus Christ, it's me. Do not fear. Ang sabi ni Simon, kung ikaw yan, hayaan mo ako pumunta sa iyo, lumalakad din sa lupa. Sabi ni Jesus Christ, come. And he stepped on the water. Tama? He stepped on the water. And he was able to walk on the water as if concrete road ang kanyang ginagawa. Habang ang kanyang pansin, ang kanyang paningin ay nakatutok kanino? Kay Jesus Christ. Pero noong inilipat niya ang kanyang paningin, ibinaling niya ang kanyang paningin doon sa mga malaking araw. Anong nangyari sa kanya? Nagsimula siya. Okay? Nasabi niya, Lord, save me. Totoo yan. Totoo. Pakinggan niyo nung nangigil. Pagka ang ating paningin ay nasa mga circumstansya lang sa buhay, lulubog at lulubog tayo. Amen? Oo. Pero pagka tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, ibinabaling natin ang ating paningin mula sa mga circumstansya ng buhay at tayo ay tumututok sa ating Panginoon sa Kristo. Ano ang sabi ng Bible? Looking unto Jesus, the author and Finisher of of our our faith. Wala tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan sa tagumpay ng buhay natin kung di ang ating Panginoon.